Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, nag-presscon ngayong araw si Amy Marcos at si Marcoleta, isang araw matapos yung hearing ng Blue Ribbon kahapon. Talagang wala ring kadala-dala itong dalawa na to si Marcoleta at si Amy Marcos. Kahapon magsimula yung hearing ng Blue Ribbon, sinabi na ni Senador Ping Lacson yung introductory message niya. Yung mga bumabati ko sumano sa Blue Ribbon na walang silbi ito, inutil ito. Anong sabi niya? F up! Your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Para ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members, but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed and monitored our hearings and participated in the trillion peso march. The clergy, students, ordinary workers, and all concerned citizens who became aware and exposed to unbridled and systemic corruption, mainly made possible by the Blue Ribbon Committee hearings, and the media, who serve as a powerful tool in bringing to the households, eateries, barbershops, etc., the details of each and every hearing of your Blue Ribbon Committee. With all that being said, as the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Let us now resume our hearings. Alam naman natin ang sinasabihan. Ano daw? Tumigil na daw. Ano daw? Talagang matindi yung lastada ni Lacson. Tumigil na. Yun daw mga maiingay at bumabati ko sa Blue Ribbon, wala naman daw nagagawa. Panay batikos lang. Tapos, isang umaga pagkatapos ng Blue Ribbon hearing, ngayong araw, nag-presscon si Marcoleta at si Amy Marcos. Walang kadala-dala. At ang ginawa na naman nila, binatikos na naman nila yung Blue Ribbon. Ang sabi na naman ni Amy Marcos at ni Marcoleta, dismayado daw sila sa hearing ng Blue Ribbon ngayon. Ay kahapon. Dismayado. Sabi ni Marcoleta, marami daw sana siyang ini-expect, hindi naman nangyari. Si Amy Marcos naman, hindi naman umattend hinamon na siya ni Lacson. Dapat kasi sa'yo, umattend ka, sabi ni Lacson. Ba't hindi nga naman siya umattend? Tapos ngayon, magdadada na naman si Amy Marcos. Yan ang problema dito sa dalawang ito. Na naisip na totoo pala yun. At doon na-concentrate ang usapan. Totoo yun Ang ginamit nila is MYPS, which is multi-year planning and system. Samantalang meron silang PCMA, which is more accurate. Meron pa silang Survey 123. Yun ang Ngayon, inumpisahan na naman sa MYPS. So, anong mapaprofit natin doon? Wala. The coordinates are wrong. The discrepancies, sa kanila nga, mga 2 kilometers lang ang discrepancy. Doon sa ginawa namin, was able to find out a variance or discrepancy between 65 or 67 kilometers to 400 kilometers. So, it is a little bit disappointing on my part kasi I was expecting more. Lalong-lalo na nandoon si Yusek Bernardo, the former Yusek Bernardo, at nandun din si Yusek Trigib. Kung maalala ninyo, noong budget hearing, in the plenary debates, Senator Ping made a disclosure that hearing ito ng DBCC, Sen. Amy, if you can recall, he made mention of something like 8 billion pesos, which was the kickback out of 81 to 82 billion pesos na
nanggaling dun sa operation ni Yusek Bernardo, yung 16% is supposed to be about 8 billion. Binigay niya kay Yusek Trigib. At sinabi pa niya doon na parang nag-switch sila ng armored van park in the parking lot or parking space of Diamond Hotel. I was expecting na sana doon pagharapin. Yeah. Trigib, as you have, Yusek Trigib denied it on the questioning of Senator Kiko. At sabi pa ni Senator Kiko, that's a general denial. Alam nyo, sa abogado, pag sinabi mong that's a general denial, meron pong ibig sabihin yon. Ang general denial is a negative pregnant, which means it is equivalent to admission. So sana, nandun sana yung tanungan. Nandun si Yusek Bernardo, so on questioning of Senator Kiko, so ibig mo sabihin, nung dinideny mo, di nagsisinungaling si Yusek Bernardo. I can say that, sabi niya. So si Yusek Bernardo should have been allowed to explain. O, ginawa kang sinungaling, ano masasabi mo? Sana. Wala yun eh. Yes. What do you make of yung two witnesses supposedly who established the link between Curly Descaya and former Speaker Martin Romualdez dun sa pagbili ng bahay sa South Forbes? May nabuo ba doon? Wala din. Wala rin. Sige, ikaw na, Sen. Narinig mo din. Gusto ko lang i-rectify, umattend ako nung unang hearing na chair na si Senator Lacson. Tapos, nag-represent ako ng ating bansa sa Korea sa second hearing. Kaya lang nadismaya ako dun sa pagtestigo ni Sergeant Gutesa. Nanood ako, pare-pareho lang. Sila na rin kahapon, yun na nga, yung dalawang kasambahay, sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na tutukan, wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Nalulungkot tayo, binoboses ko lang, nakikita. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Kaya medyo nakakalungkot. Nais ko rin ipakilala at ipakita sa inyo ang napakaganda at mahabang report, minority report po na ginawa ni Senator Marcoleta noong December 10. Ginawa natin. Ginawa naming lahat. At nung December 10, eto, baka hindi pa ninyo nababasa, mahirap basahin, mahaba eh. Ngunit gusto ko sabihin at idiin na lubos ako sumasang-ayon dito sa minority report na malinaw nitong punto na ang pananagutan ay hindi dapat nakatuon lamang sa implementing agencies, sa iba't ibang kontratista, sa kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Sang-ayon din ako sa obserbasyon ng minority report namin na yung biglaang pagtigil ng investigasyon patapos ang testimonya ni Orly Gutesa ay nagdulot ng pagduda sa tunay na layunin ng report. So, when a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Dahil dito, hindi ko maiwasang ituro na may mahahalagang leads. May mga critical leads na ang ating mahal na chairman na hanggang ngayon hindi pa tinutugunan ng komite. Naging malawakan ang pagtutok sa DPWH, mga piling contractor, mga ilang senador, ngunit tila napalampas sadya o hindi ang posibleng ugnayan na maaring tunay na nagplano at nakinabang sa scheme. Noong 14 November, ang dating chair ng APRO, si Saldico, na maituturing isang maraming direktang kaalaman, ay nagsimulang maglabas ng serye ng video.
While some may argue that Saldico's videos are inadmissible indeed in a court of law, it should be clear that the Blue Ribbon Committee of the Senate is not a court. Its proceedings are investigative, not adjudicatory. When allegations implicate the highest officials of the land, including the president and the most powerful political figures from 2023 to 2025, it is not the duty of the committee to pursue, to investigate, and to verify these claims rather than to dismiss them outright. Kapag si Saldico, ang mga Diskaya o si Orly Gutesa, parang isinasantabi na lamang. Samantalang yung mga nabigyan na ng pangalan, hindi naman pinapatawag si Paul Estrada, Mark Tiksay, yung Golden Pheasant na holding company ng iba't ibang pag-aari ng dating speaker, si Jose Raulito Paras at yung iba pang abogadong ginamit na nominee. Bakit lahat yan talagang hindi naman pinapatawag? Samantalang yung mga testigo ngang ito na nagtuturo sa dating speaker, pinatawag nga dapat si speaker, hindi naman pumunta. Ang balita, nasa Cebu lamang, ni hindi hiningan ng formal na statement sa kanya. So, ayoko lang na nangingilala ng kamag-anak o kaalyado. Dapat tuloy-tuloy nakakabahala kapag ang pahayag ng komite kamakailan na di umano'y walang ebidensya na nag-uugnay sa flood control kay Martin Romualdez. Mga pahayag na inilabas kahit hindi pa tapos ang investigasyon, pati ba naman dito bumabaha ang pambabahala. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez wala pa rin. Ang kinasuhan sa halip kay Speaker Romualdez sa rekomendasyon ng ICI at DOJ ay si dating Senador Bong Revilla na naservan na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Ito, bakit hanggang ngayon, Enero na, wala pa rin? Ang dami ko nang sinabi. Hindi, totoo Kayo naman na. lahat ang sinabi ni Senator Amy. Alam ko, hindi lang nakakabahala kasi pinakamaraming parte ng ating mamamayan ay halos nagagalit sa nangyayari. Na para bang ipinagkikibit balikat lang, ito halos nilimas ang kabangbayan. Ganun po kahirap na ang bansa natin ngayon. Balik po tayo dun sa dalawang testigo na iniharap ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang binibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta dun sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po'y makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po, kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Iwanan na po natin yung kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko lang sabihin dito, tinatanong ko po siya, bakit kaya kayo napunta doon kung ang inyong layunin lang pala ay ituro yung Diskaya na sila pala yung ginamit na nagpapaalis sa kanila dahil yung daw bagong may-ari kailangan na yung bahay at humihingi sila ng ilang panahon pa lang dahil napakahirap maglipat ng kanilang mga gamit. So yung pala si Diskaya lang pala yung itinuturo na siya yung nandun. Ayaw namang aminin ni Diskaya na hindi nga ako nakapunta dyan sa South Forbes na yan ba't ako na naman ang tinuturo ninyo? Pwede ko po bang malaman, kayo po nagtuturo kayo, nakatakip ang mukha nyo. Ako po na tinuturo nyo, wala bang karapatan na makita ko man lang ang mukha nyo. Ayaw po, hindi rin pinaalis yung mga maskara. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos
ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. So tama rin. Ang gusto ko sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. Walang na-establish. Ang ini-establish pala nila na si Diskaya pumunta ron para sabihin na yung bagong may-ari, pinaalis na sila. Anong weight nun, sir? Yun nga. Wala. Kaya gusto ko mapansin ninyo lahat. Bakit kinailangan pumunta pa sila doon? Yun lang bang gagawin natin? Ang mga tao, hindi ganun ang expectation po nila eh. Kaya po siguro napilitan kami na maglabas na ng minority report. Hindi na siya kung ano pa man bagay. Ang mga tao po kasi nagtatanong, ano po ba nangyayari na dyan? Simula po nung ako'y nawala na po na chairman at napalitan nga po. Nung ilabas namin si Gutesa, sinabayan naman yun ng aming legislative break. Matagal po yun. Hanggang sa mag-resign naman si Senator Ping. So, ang mga tao nagtataka. Ano na naman ito? Wala na bang ano ito? Wala bang closure ito? Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng minority report. Tinawag po naming minority report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating Senate rules, hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Hindi naman po kasi namin malam kung kailan ba talaga matatapos ito. Kasi nakalagay sa rules namin, kung merong dissenting or concurring opinions, ay isasama na lamang doon. This is neither a concurring or dissenting report. Kaya tinawag naming minority report sa pag-aakala naming magagamit po ninyo. Nandito po yung aming observations, meron kaming findings, nandito yung issues, nandito yung mga recommendations namin, nandito po yung set of possible legislative measures na pwedeng at ginagawa na po namin na pwede naming i-file in aid of legislation. Meron pong mga potential personalities na pwede pong kasuhan. Ang totoo niyan meron po kaming ayan po. Dyan sa likod. Nakalagay po rito eh. Ang totoo po, itong minority report na to, I had a chance of disseminating this for the first time on December 11, 2025. Meron po kasing forum sa Quezon City. It was held in MICE Center in Quezon City. iCare po yung host. iCare means Interdisciplinary Conference on Accountability, Reform, and Engagement. Ito po ay hosted by the NCPAG of the University of the Philippines. I was one of the panelists, kasama po si then Chairman Popoy de Vera, andun din po si Congressman Erice. I recall that political analyst Malu Tikia was there also. And I think the Dean of the Political Science Department of the University of the Philippines. So sabi ko, dahil kaugnay naman po sa pinag-uusapan nating transparency, accountability, and reform, I took advantage of leaving one copy to the Dean of NCPAG. Pero meron din po kayong mga kasama doon. Hindi lang ganito karami. But I thought that there were media practitioners there. Pwede malaman sino-sino po yung gusto niyong pakasuhan sa minority report? Sana po. Nandito po. Kayo na po ang... You will give us a copy, sir? Yes. Pero sir, pwede po parang kahit quick rundown para sa inyo po Hindi mahaba ito. Hindi ako nagre-recommend. Yung evidence ang nagre-recommend. Kasi lahat nyo, mapapansin ninyo, I headed 3 investigative hearings, public hearings, when I was the chairman. And then, yung huling 3, si Senator Ping na. Kaya this constituted 3 hearings all in all. So we utilized the same resource persons, the same witnesses. We relied on their collective and individual testimonies. So, kaya namin na itong findings na ito. Sino po yung highest official
Merong question mark may nga sa question ano mark. makikita nyo rito yung mga kung para naman may konting suspense. Kayo nang tumingin. Sir, sorry, for soundbite purposes sana for teaching, may we get the names of who you want to be charged to sana, sir? Sound bites. Hindi po kasi, sir, kailangan namin mag-guide. Yung arrows kasi Alam naman ninyo kung sino-sino. nakaturo kay Speaker Romualdez. So, it's safe understanding po. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa nyo dun sa kanilang mga testimonies, Sa testimony. individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Sir, yung balikan ko lang po yung 30 Tamarin. May panak po ba kayong ipasupina yung ownership records ng 30 Tamarin, pati yung registration papers ng Golden Quezon sa yung pabalikin yung dalawang witnesses at patawag yung original owner and yung renter supposedly na employer ng dalawang domestigo kahapon dahil siya yung naapektuhan namin yung bahay. Hindi ba very logical na dapat ganun ang gawin? Palagi ko naman baka ganun ang gawin ni Senator Ping. Naasahan namin na yun ang gagawin. Kung yun ang rekomendasyon nyo, i-recommend natin sa Blue Ribbon. Sen Aimee At and palagay ko, may recurring names, yung pangalan ng mga abogado na kasulat na proxy, hindi lamang sa 30 Tamarin na ulit-ulit na binabanggit, kundi dun sa foreign properties din, yung Soto Grande yata, andun pa rin yung Attorney Paras at yung iba't ibang law offices na alam natin. Yusek na rin ng DOJ si Senator Andres. Yusek Andres, di ba? Jess Andres. Pero hinihintay ko nga sana kahapon kaya nandun ako. Kasi initially parang ayaw ko na muna. Kaya lang dahil nakita ko sa listahan nandun si Yusek Traigib at nandun si Yusek Bernardo. Baka ako dito magkakaharap itong dalawa. Tama. So naghintay ako doon. And then naisip ko nga na sinabi nga ni Senator Ping during the hearings sa budget sa plenary debates ng DBCC, talagang sinabi niya yung 8 billion na binibigay ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. At si Yusek naman binibigay kay Adrian Bersamin. So iniisip ko, baka ako dito magkakaharapan, makikita natin yung tanungan kung saan papunta. Because ang sinasabi natin, di ba, wherever the evidence will lead us, palaging ganon. Bakit wala si Adrian Bersamin? Sen Aimee and sa inyo na rin po, Sen, isa na lang po. Bagamat di naman po kayo pinangalanan kahapon, pero may mga pasaring si Senator Lacson dun sa mga nangmamaliit, nangiinsulto daw sa Blue Ribbon hearing. Sabi niya, shut the F up. Sabi niya, your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors of this flood control mess. Your comment on it. Sa palagay ko, hindi naman ako yun. Kasi alam ng kahit sinong senador na hindi pwedeng utusan ng kapwa nilang senador. Sa Senado, hindi naman pwedeng maghari-harian o magreyna-reynahan. Palagay ko, hindi rin ako yun. Hindi rin ako yun. At alam ko, hindi ako ang pinatutungkulan yun. You don't feel alluded. I don't feel alluded to. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.